Magandang morning. Happy Monday everyone. Ang pagpapala ng Diyos nawa ay bumungad sa inyong pong pintuan ng maagang maaga at ito'y hindi lumiban hanggang sa gabi. At tayo po ipagpatuloy nawa na nabubuhay, na nagagalak, na umiibig sa ating pong Panginoong Hesus. Gaya ng sabi ng awit kanina. At ako pong muli yung likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego nag-aanyaya na sa loob po ng isang oras ay tayo po ay magsama-sama ang unahin natin ang ating pong Diyos. At gaya ng wika ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magsama-sama tayong umawit papuri sa Diyos, manalangin, at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Atin pong binabati ang ating pong mga kamanggagawa sa pamagitan po ng Google Meet. Magandang morning, Sister Marical, at kayo din po ay magandang tanghali, Ate Edith. And may God bless you always po. At patuloy naman tayo magtipon sa ilalim ng pangalan ng Panginoong Jesus. At till Jesus comes ay magsama-sama po tayo. Shoutout po kayo mga minamahal. Habang tayo po ay kakaunti pa lamang. Go ahead po. Yan po ang pribilehiyo na nauna. Magandang morning po. Happy Monday po sa inyo, Brother Marlon, at sa inyong pamilya, kay Sister Mel. At magandang morning din kila Marical at sa mga bata. Maaga po pumasok yung mga bata ngayon, kaya ah, sana is gabayan sila ng ating Panginoong Diyos sa kanilang lalakbay patungo sa kanilang mga eskuwelahan. Kaya pagpalain po tayong lahat. Showers of blessing po, gising na po tayo. Happy Monday sa ating lahat at God bless us all po. Yan, maraming salamat sa inyo pong pagbati at gayon din sa FB Live ay binabati natin at binabati tayo ni Sister Imelda. Yan, happy God first morning everyone. Happy Monday to all FB Live and Google Meet and God's messages of love. Thank you Lord for your guidance and protection every day. Thank you Lord for all the blessings. Opo mga mahal ko, sa ilalim po ng ating pong sa ating pong pinned comment nga pala. Andyan po yung ating pong link sa ating po YouTube channel. Sa mga bago pa lamang po nakakaalam, maaari nyo pong pindutin yung link na yan at agad-agad kayo po yung makakapasok doon po sa channel at makikita nyo po doon yung ating pong mga edited videos. Yan po ay mga pinikling video para sa mga taong nagmamadali. Opo, pero ang mensahe ay kompleto, naroon po. At nawa ay maging blessing po sa inyo yon. At habang ito po inyong pinapanood na nabe-bless kayo, maaari po bang maglagay ng like at pakisubscribe po ang channel. At kayo po ay tumulong nawa sa pagpapalago nito. At pakipindot din ng notification bell upang kayo po ay updated sa mga videos na na-upload. Halos araw-araw naman po ay nag-upload po tayo. Okay, so thank you so much po sa inyo. And God bless po. At kasama rin po natin ngayong umaga si Sister Jennifer Casimo. Mapagpalang umaga po sa lahat mga kapatid. At si Nanay Eva, ang sabi niya ay Happy God first morning to all and happy morning devotional sa atin lahat. God bless us all. At gayon din si Ate Rita Hornal. Blessed Monday sa atin lahat. At si Ate Mary, magandang umaga po sa lahat. Praise the Lord sa mga blessing bigay sa atin ng Panginoon. Amen. God bless sa ating devotional. Thank you sa mga prayers. God bless the family. Amen and amen. At ganyan din si Ate Rita, sabi niya ay God bless sa ating lahat. Sister Marilyn Legaspi, bumabati rin. Happy Monday morning. At si Tata Ricardo at Nanay Lita Bacobe, good morning po sa lahat. God bless us all. At ganyan din si Sister Arsenio Marioles, magandang umaga po. Happy morning devotional at God bless sa lahat. May God bless you more mga kapatid. Ano po, kulang ang salitang pasasalamat na aking ibibigay sa inyo sapagkat tunay nga na dahilan sa inyo ay tayo po ay nagpapatuloy at nawa ay till Jesus comes ay maging maalap po tayo at habang papalapit ang ating pong Panginoon nawa ang ating puso ay maging palapit din ang palapit sa Kanya. Okay, so ating pong binabati rin si Sister Ami ng magandang morning. Happy Monday Sister Ami at sa iyong family.
Magandang morning po. Happy Monday po sa ating lahat. Sa kasama na po natin sa Google Meet, sa Team Marical at sa Auntie Edith at sa inyong family elder. God bless us all. Yan, thank you sa inyo pong pagbati at hayaan nyo din atin pong babatiin ang ilan sa mga nagkomento, nag-react, nag-share at nanood ng video kahapon. Atin pong binabati si Sir Raul Di Castro, gayon din si Sir Biolis Parguera, ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya at gayon din po si Manang Mel D'Agostilo at ating binabati din si Brother Jerome Dutimas ng Mindoro SDA Church, si Brother Jerome Bitog, Sister Jeline Espiritu, Sister Jameline Hilar, si Sister Carl B. Velasco Rojas at ang kanyang buong family, binabati natin. At gayon din naman po si sino po to? Sister Judy MacLife at gayon din po si Sister Arsenia Merioles, Sister Joy Villarosa at si Sir Cyrus Bermejo. At patuloy natin binabati ang ating kinabibilangang distrito, ang South Bataan District, sa panguna natin pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at ang buong Area 3, ang Bataan, Olongapo at Zambales ng mga churches, sa panguna po yan ni Pastor Mark Hill Sarabia. At binabati natin ang ating kamag-anakan sa Diego Villacorte at Kiambaut Galarce Santos Clan ni Sister Melda at ating mga kasamahan sa hanap buhay. Mga katubig, tayo po ay gumising na. Meron po tayong flag ceremony ngayon. Maaga po tayo at yung mga magbabarong at mga Pilipiniana, ayan, ay ihanda na po ang ating mga susuotin at magkakalimutan, yan ay sa atin, may memo ang kasunod kapag nakalimutan po natin. Pero bago tayo maging abala, ay tayo po muna ay sumama sa ating pong morning devotional Okay, so at binabati natin si Sister Nora na magandang morning. Happy Monday, Sister Nora, at sa iyong buong family. God bless. Magandang umaga po sa bawat pamilya naka-tune in na po sa Google Meet maging sa FB Live. Happy morning devotional, happy Monday po sa lahat. Yan, thank you so much sa inyong pong pagbati, Sister Nora. At gayon din ay ating pong pinasasalamatan, binabati ang mga ating pong sponsors and followers. May God bless you more, mga kapatid. Thank you po sa inyo. At nawa ang ating pong Diyos ang magbalik sa inyo ng mga pagpapalang higit sa inyong inaasahan, higit sa inyong hinihiling. At samantala, ating din pong binabati ng happy birthday si Sheila Kulanding. Naway marami pang birthdays ang inyong pananasan na ang blessing ng Panginoon sumagana at ang kanyang pag-iingat ay patuloy na inyo pong maging karanasan. Dahilan dyan, atin pong batiin si Sister Sheila Kulanding ng Happy Birthday! Yan. Happy birthday. At kayo din sa mga nagbe-birthday na hindi ko ka-friend pero nanonood kayo, ay nawa ay masumpungan nyo ng blessing ng Panginoon sumasagana sa inyo pong kaarawan. Nasumpungan nyo na ang Diyos ay mabuti. At ating pong binabati rin ang ating pong mga shavers na po. Sila Ate Sara Lim, Sister Jennifer Casimo, Sister Pereyes, Sister Nora Arena, Sister Mary May Doliosa Espiritu, Tita Lonet, Ate Senis Talita, Ate Juby Mikit-Pikit, Sister Maylin Basea, Sister Melda Diego. Yan. Thank you so much po sa inyo pong kasigasigan sa pagbabahagi. At binabati rin natin ang mga naandito na po sa FB Live na hindi ko nabati kanina at hindi tayo ito po ang kanilang pagbati ngayon. Si Ate Peli Sulilapsi, good morning po everyone. God bless us all. At gayon din si Nanay Juanita Arabos Kabakungan. Good morning po. Happy Monday po sa lahat. God bless us all. Ayan, thank you so much po sa patuloy niyong pagsubaybay. At nawa ang blessing ng Panginoon ay sumagana po sa inyo.
Okay, so tayo po muna ay mag-time check. Ang oras po natin, 5:53 in the morning. Kaya nga po, wag nang magatubili, wag nang patumpik-tumpik. Tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na at halina po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Ang panawagan po ay para sa buong pamilya. God loves the family. Kaya nga po atin pong mahalin ang ating pong pamilya. Hagilapin po natin sila. Atin pong isama sa pagtungo sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera na ating Prinsipe Emmanuel ay magsama-sama nagkakaisa na nagsasabi, "As for me and my house, we will serve the Lord." Opo, mga minamahal ko, maigi po ng pamilyang tinatatag sa lupang ito ay maiakyat sa sangkalangitan na atin pong pangwalang hanggang titirhan. Okay, so tayo po muna ay manalangin bago tayo magpatuloy. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, minsan pa nais namin, O Diyos, sa pumasok sa iyong paaralan. Nawa ang banal yung Espiritu na sadyang kailangan po namin, Ama, ay inyo pong ibuhos sa aming pong kalagitnaan. Aming pagtitipon ay punuin ang inyong pong presensya. Ihanda ang aming pong tengas pakikinig. Pagkalooban nawa kami ng karunungan ng gagaling langit. Ihanda ang aming pong isip, ang aming pong puso, ang aming pong buong sarili ito na tanggapin ang iyong mga katotohanan. Ang katotohanan niyo siya magpalaya sa amin. At ang salita niyo siyang katotohanan ang siyang magpabanal sa amin. Hubugin kami, O Diyos, sa wangis larawan ng aming pong Panginoong Sus. Ihanda kami sa kanyang nalalapit na pagbabalik at ihanda kaming mamuhay sa sangkalangitan. Nawa ang blessing niyo ay sumagana sa amin, O Diyos, sa temporaring blessing at gayon din sa pangwalang hanggang blessing. Nawa ay matanggap namin ngayon ito sapagkat ang iyong bayan ay kayo'y inuna, hinanap kayo ang iyong kaharian at iyong katwiran, nahawa ang iyong pangako, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag. Nawa ay i-bless you ang lahat na nito at gayon din ang aming pong mga pagsisiran at nawa, O Diyos, ang iyong mga anghelang talaga upang kami po'y bantay at ingatan alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Okay, hayaan nyo natin pong isi-share sa screen ang atin pong babasahin ngayong umaga. Okay, so kahapon ay atin pong nasumpungan na yung atin pong Panginoon Jesus ay isinilang sa isang dukhang pagkasilang, mga minamahal ko, no? Hiwalay sa pag-expectation ng kanyang bayan na hindi ito handang tanggapin ang ating Panginoon Jesus bilang ganitong klaseng pagsilang sapagkat gaya nga ng nabanggit kahapon, yung pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, yun po ang kanilang nakita. Samantalang sa propesiya ay hindi po gayon. Kaya nga, walang interes ang kanyang bayan, no po, sa ating pong tagapagligtas. Kaya ngayong umaga, heto po, hindi iniwan ng Diyos na sasabihin na may dadahilan na hindi ko alam eh. Walang nagsabi. Kundi ngayong umaga, tingnan po natin ang pamagat, ang masayang balita, Agosto 4. Ayon sa Lucas chapter 2, 8 at hanggang 10 ang mga talata, ang sabi ganito: Ngayon ay may mga pastol sa lupaing iyon na naninirahan sa parang, na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. At narito, isang anghel ng Panginoon ang tumayo sa harap nila at sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat narito, nagdadala ako sa inyo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na magiging sa lahat ng mga tao." Mga kapatid ko at kaibigan, ano po, hindi po ang Diyos ay nagkukulang. Sapagkat minsan pa, heto na naman, ang pabalita ay pinarating sa mga makikinig. Opo, sa lahat po pinarating, pero lalong-lalo na yung balita ay makakarating dun po sa handang may pakinggan. Ano po? Okay. Akin kayong inaanyayahan minsan pa na inyo pong basahin, inyo pong pakinggan na may pagsusuri, may refleksyon, at gayon din ay atin pong damihan ang pananalangin upang ang mensaheng para sa iyo at sa akin ay atin pong masagap ngayong umaga at mabless po tayo. Ang sabi po dito sa atin pong babasahin, nakita ng mga anghel ang pagod na mga manlalakbay, sina Jose at Maria na patungo sa lungsod ni David upang mabuisan.
ayon sa utos ni Caesar Augustus. Dito sa providensya ng Diyos, dinala sina Jose at Maria sapagkat ito ang lugar na hinulaan, nahula na ipinanganak si Kristo, ipapanganak si Kristo. Naghanap sila ng lugar na pahingahan sa bahay tuluyan, ngunit tumalikod dahil walang silid. Ang mga mayayaman at mararangal ay tinanggap at nakahanap ng pampalamig at silid, habang ang mga pagod na manlalakbay na ito ay napilitang maghanap ng kanlungan sa isang magaspang na gusali na kumukulong sa mga piping hayop. Ayan, mga minamahal ko, ang ating pong Panginoon, ano? Matatandaan nyo, naglakbay ang mag-asawa patungo doon po sa lugar na ito, ano po, Bethlehem, ano po, kung saan ay para sila mabusan. At buntis, ito pong si Mary, ano po, sa pinagdadaan tao niya, ang ating pong Panginoon Jesus. At sila po ay nagtungo at maghahanap na ng silid, ngunit ito'y parang tila baga nakalaan doon po sa mga mayayaman at mararangal at meron pong kakayanan. At samantalang, ito pong magulang ng ating Panginoon Jesus na tatayo, ano po, si Mary at si Joseph, ay nakontento doon sa available na maaari nilang tuluyan ang isang kwadra ng kulungan ng hayop. Ayan, mga kapatid. Okay, dito, isinilang ang tagapagligtas ng mundo, ang kamahalan ng kalwalatian na pumuno sa buong langit ng paghanga at karalagahan, ay napahiya sa isang kama sa isang sabsaban. Sa langit siya ay napipiligiran ng mga banal na anghel, ngunit ngayon, ang kanyang mga kasama ay mga hayop sa kwadra. Anong kahihiyan ito? Nakita niyo mga kapatid ko, no? Sana damhin natin po ang istorya. Opo, ang ating pong Panginoon Jesus, bago siya nagkatawang tao, siya ang commander-in-chief ng kalangitan. Ang buong paggalang, respeto at paglilingkod ay ginagawad sa kanya ng mga anghel at mga nilalang na hindi nangagkasala. Kita niyo po yung difference, ano? Pero, mga kapatid, mga kaibigan natin, inyo pong pakinggan, mahal kayo ng Panginoon. Hindi lang basta-basta mahal. Isang pagmamahal na sadyang napakadakila. Ang sabi nga ng Biblia, hindi masukat ang lawak, ang lapad at ang lawak po. Ang lapad, ang lalim po nito. Yan po, mga minamahal ko, no, bahagya pa lamang natin na iintindihan ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At ito po ay isa sa kanyang ehemplong binigay. No po, yung buong kapakumbabaan na kanyang sinapit dahilan sa kanyang pagsilang dito po sa pinakababa na marahil na pagsilang. Pero yung kwadra ng hayop, ang kanya pong kinalagyan, no? At ang kanya naging kama, yung pong sa lugar ng hayop, ano, maaaring yung mga kinakain na mga damo na natuyo, yun ang marahil na sinapnan para kanya pong mahigaan. Yan po ang ating pong Panginoon Diyos. Kaya nga tayo pa ay mapapaisip na naku, tayo ay meron ng comforts, ano po, sa paglilingkod sa Diyos. Pero napakarami pa nating reklamo. Naku, ay tayo po ay medyo mag-isip-isip. At nakita natin ngayon ay kung paano ang kapakumbabaan, ang self-sacrifice sa pagiging pagkakatawang tao pa lang ng Panginoon sa kanyang murang edad ngayon na sanggol, mga kapatid ko, no, ito ay kanyang dinanas. Kamusta kaya tayo? Nawa ay atin pong mapag-isipan ito at nawa ay atin pong tingnan maigi at napakarami nating bulong, napakarami nating reklamo, samantalang ang ating Panginoon Jesus ay hindi masumpungan sapagat mahal niya tayo. Gano'n natin kamahal ang Panginoon nating Jesus. Okay, so atin pong tingnan sa pagpapatuloy ng ating pong pagbabasa. Wait lang po, ating ililipat. Okay, ang sabi po dito, dahil walang sino man sa mga anak ng sangkatauhan na maghayag ng pagdating ng Mesiyas, ang mga anghel ay dapat na ngayong gawin ang gawain iyon na isang marangal na pribileyo ng mga tao na gawin. Okay, tingnan niyo po ito. Supposed to be, tayo na ililigtas.
Tayo na pinangakuan ng isang manunubos at tagapagligtas. Tayo mismo dapat ang nagwe-welcome sa Kanya. Partikular sa ating pong binabasa, yung pong bayang Israel. No po, yung piniling bayan ng Diyos. No po, sila po ay biyasa sa kasulatan. No? Alam nila, mga naman ko, nilalaman ito. Gaya ng nabanggit natin kahapon, para lang po tayo magkaroon ng quick na pagre-recall, napagbaligtad ang kanilang interpretasyon. Na po, ang kanilang tinignan ay yung grandioso at marangal at marangya na pagdating ng isang haring mananakop na pang mundong ito, mga minamahal ko, na kung saan ay sila iaahon mula sa pagkaalipin sa mga Romano, at sila ay ibabalik sa kalagayan na kung saan ay sila ang nasa superpower. Yun po ang kanilang pagtingin. Ngunit ito'y taliwas sa sinasabi ng kasulatan na misinterpret, mga minamahal ko. Yung kasing kanilang tinignan, yun yung ikalawang pagbabalik ng Panginoon na siyang hinihintay natin ngayon. Kaya nga wala silang interest, ano po, wala silang pagtingin at paghihintay dito sa dumating na tagapagligtas. Ngunit ang mga anghel ng langit, mga minamahal ko, ito ay ginawa. Imbis na tao ang gumawa nito. Ngayong umaga, tayo rin po ay nahaharap sa isang pabalitang dapat nating dalhin. Tayo po, mga minamahal ko, ay mensahero ng Panginoon. Ito po ang mensahe natin na siya'y muling babalik. Ang nangako na babalik ay hindi maaantala at tiyak na babalik na. At sa katunayan niyan, sa bawat paglipas ng umaga, sa bawat paglipas ng isang araw, ay gayon kalapit ng kalapit ang ating Panginoong Hesus. Opo, hindi po kayo obligado na paniwalaan ang aming pong pabalita. Ngunit kami po ay obligado na sabihin po sa inyo ang pabalitang ito, maniwala man kayo o hindi. Sapagkat kami po ay inatasan ng Panginoon na maging tagapagbalita niya upang ang lahat ay may kahandaan na salubungin ng ating pong Panginoon Sus. Mahal namin kayo sapagkat mahal kayo ng Panginoon, kaya nga ang pabalita ay aming dinadala sa inyo na ang ating Panginoon Sus ay magbabalik. Okay, balik po tayo dito. Okay? Ang sabi dito ay, ang mga mapagkumbabang pastol na nagbabantay sa kalamang kahon sa gabi, ay yaong malugod na tinanggap ang kanilang patotoo. Ayan, mga kapatid, yung pong pabalita, para sa unang niyang pagbabalik, para sa lahat po yun, huwag niyo pong ipagkamali. Para po sa lahat ang pabalita, wala pong kinikilingan, wala pong pinipili. Ngayon tanong, bakit ilan lamang ang nagtungo? Sapagkat ilan lamang ang tumanggap. Yan, mga kapatid, ganun din po sa pangapanawagan ng Diyos. No po? Ang kanyang paanyaya ay para sa lahat. Ang kanyang pagmamahal ay para sa lahat. Ang kanyang pagliligtas ay para sa lahat. Ngunit ang tanong, gusto mo ba? Kung ito po'y ayawan natin, wala pong kakayanan ng Diyos na ikaw ipilitin at sakalin sa ayaw mo. Sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig, binigyan tayo ng kalayaang pumili. Kung aayawan natin, mga minamahal ko, ang kanyang kapayapaan, sa presensya niya may kapayapaan, sa presensya may kaligtasan, sa presensya may pagpapala, sa presensya niya, mga minamahal ko, ay naroon ang lahat. Kung ating tatalikuran ang ating pumala Diyos, tinalikuran natin lahat ng meron siya. Kaya nga dito, ang sabi dito, tinugon nung mga pastol ang pabalita. Ang sabi dito, sa una, ay hindi nila naunawaan ang laksa-laksang mga anghel na nagtitipon sa langit. Ang ningning at kalwalatian mula sa makalangit na hukbo ay nagliliwanag at lumuluhati sa buong kapatagan. Kaya, makita nyo mga kapatid, yan po ay universal phenomenon yung nangyayari na po. Kasi sabi diyan, tignan nyo, ningning at kalwalatian na makalangit na hukbo, nagliliwanag at lumuluhati sa buong kapatagan. Ibig sabihin, ito hayag. Ito po'y obvious na nakikita. Sa katunayan niya, makararating po ba yung tatlong hari na tawag nila, ano po, na nanggaling sa malayong lugar kung hindi nila nakita ang tanda na ito na isulat sa kasulatan? Alam nila yon. Nakarating sila doon, mga kapatid.
Aware sila doon sa tanda. Kaya nga, para sa lahat, ang panawagang iyon, ano po? Kaya nga, ang sabi dito, ang mga pastol ay napuspos ng kagalakan. At habang ang maliwanag na kaluwalhatian ay naglalaho at ang mga anghel ay bumalik sa langit, silang lahat ay nagliliwanag sa masayang balita at nagmamadali sa paghanap sa tagapagligtas. Nawa mga kapatid ko, ngayon na atin pong naririnig din naman ang pabalita na siya'y muling babalik, ay ganun din nawa ang ating pagtugon kagaya nitong mga pastol na ito, na kung saan ang sabi dito ay nagliwanag sa masayang balita at nagmamadali sa paghanap sa tagapagligtas. Mga minamahal ko, ang masayang balita na siya'y babalik, magwawakas ang ating pong mga paghihirap. Magwawakas ang ating pong mga kagutuman. Magwawakas ang ating mga kaguluhan. Magwawakas, mga minamahal ko, ang mga pagkakasakit, ang kamatayan. Sapagkat ang ating Panginoon Hesus ang siyang ating mapalad na pag-asa na ating hinihintay. Ang ating mga pagtitiis, ang ating mga sakripisyo na dinadanas ngayon ay mapapalitan ng isang walang hanggang kaligayahan sa piling ng ating pong Panginoon. Nawa, ganun din ang ating pong pagtungon sa Kanya. Ang sabi dito, natagpuan nila ang sanggol na manunubos tulad ng patutuo ng mga celestial na mensahero na nakabalot sa mga lampin at nakahiga sa makitid na kulungan ng sabsaban. Ang mga pangyayaring katatapos lamang mangyari ay gumawa ng hindi maalis na mga impresyon sa kanilang isipan at puso at sila'y napuno ng pagkamangha, pagmamahal at pasasalamat sa dakilang pagpapakababa ng Diyos sa sangkatauhan sa pagpapadala ng kanyang anak sa mundo. Mga minamahal ko, tunay nga, napakalaking pasasalamat sa ating mahal na Diyos. Napakalaking pag-ibig dapat ang igawad natin kapalit sa ating pong Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat sa pagmamahal niya, ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang pinakamamahal na anak, ito'y isinugo upang tubusin ang sangkatauhan na sa kanya ay nagrebelde, lumapastangan, at sa kanya ay lumaban. Alang-alang sa pagmamahal, ang ating Panginoon Hesus ay nasugo sa lupa. Mga minamahal ko, isang masayang balita ang ating nasumpungan. Isang masayang balita ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ikaw at ako, ikaw ay mahal ng Diyos. Dahilan dyan, ang ating Panginoon Hesus ay naisugo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, upang tayo sagipin. Okay, so yan po ang ating pong pabalita ngayong umaga. At handa na po tayo upang tayo po ay magkaroon ng pagbabahagi sa atin pong sharing time. Ano po ang ating pong take away ngayong umagang ito? Ano po ang masayang balitang inyong pong nasumpungan? Alam niyo mga kapatid, ganito natin tingnan. Kapag meron tayong nasagap na isang napakagandang kwento, huhulaan ko mga kapatid ko, hindi kayo mapipigilan na magsalita. Sabi nga ng aking nabasa, sabi niyang ng sulat ng ating kapatid na Sister White, ang nagtataka tayo ganito, kapag mga sekular na usapin, yung pangmundo ng mga masasayang kwento, hindi tayo mapigilan sa pagsasalita. Ang nakapagtataka, pagkatungkol na sa Diyos, para tayong pipi at walang masabi. Huwag nawang magkagayon, mga minamahal ko, kundi bagkos sa ating Panginoon Hesus, yung mga usapang tungkol sa ating pong Panginoon Diyos, ay wag po tayong mapigilan nawa. Kundi tayo po ay magunahan sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay. Yung masasayang balita na ito ng ating pong naranasan sa ating pong mahal na Panginoon Hesus, yan pong ating pong alalahanin. Hindi lamang po yung reflection, hindi lamang po yung tungkol dito sa ating pong pinag-uusapan, kundi maaari po natin itong i-reflect sa buhay po natin nang matagpuan natin si Kristo anong nangyari. Mga namal ko, katulad nun, yung mga alaga, yung mga pastol, di ba kanilang hinanap? Na kanilang mabalitaan ng mabuting balita, ang masayang balita, mga namal ko, hinanap nila ang tagapagligtas. Ang kanilang maranasan na kanilang natagpuan ay tunay nga na nung sabi, sila hindi nagalak. Dahilan doon sa experience na kanilang natagpuan si Kristo. Ganon din po tayo. Naman ko, ang maaari nating ibahagi ngayong umaga. Okay, Brother Dong. Sige po, go ahead, Brother Dong. Thank you.
Magandang umaga po sa lahat. Yung ating pong pinag-aaralan ay yung pagkasilang ng ating Panginoon na kung saan ay ibinalita ng mga anghel sa mga pastol, kanya pong pagkapanganak. Ngayon po ay ganun din ang sinasabi, pero hindi na mga anghel ang magsasabi, kundi tayo na. Yung kanya naman pong muling pagbabalik nga naman, na iba dapat nating ibalita sa buong sanlibutan. Masayang balita na siya'y babalik na. Pagkat masayang balita nung siya'y pinanganak sapagkat alam natin na siya ang tagapagligtas. Kaya po yung kanyang pagbabalik ngayon, pangalawang pagbabalik, ay masaya rin nating ibalita na siya'y babalik upang tayo'y hanguin sa paghihirap sa sanlibutan ito. Yun lang po, magandang umaga po sa lahat. Amen. Amen and amen. Thank you, Brother Dong, sa ipong ibinahagi. Sister Imelda, sige po, go ahead. Mapagpalang umaga po sa atin lahat, mga minamahal na kapatid. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan, kalwalatian, kapangyarihan. Siya yung Diyos na mahabagin, maawain, mapagpatawad, mapagkalinga, mapagmahal. Kapag tayo po ay may kinikilalang Panginoon sa ating buhay, ang lahat po ng ating mga pinagdaraanan sa buhay ng mga pasanin, kahirapan, kalungkutan, kasakitan, kamatayan, pagka ikaw ay nagtiwala ng lubos sa Panginoon, makikita mo kung gaano siya kabuti sa bawat isa sa atin. Sa ating mga nararanasan sa kapanahunan ngayon, talagang malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya itlaan po natin ang ating sarili sa paglilingkod na maglingkod tayo ng may kasiyahan sa ating puso. Ang Panginoon nga pinanganak sa sabsaban. Ang mga taong pinapanganak ngayon, mga sobrang sosyal, nasa minsan binibiyak ang sinisesaryan. Tapos tayo bilang may nagpapastol sa atin ng Panginoon, dapat maging masunurin tayo mga tupa niya na kung ano man po yung ating mga magkaroon po tayo ng pakumbabaan sa isa't isa, pagmamahalan sa isa't isa, magkaroon po tayo ng maalab na relasyon sa ating Panginoon. Makikita niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon sa mga oras na ito. Siya yung Diyos na nagpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman, siyang nagpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Siya lahat ang nagbibigay sa atin. Nagkaroon man tayo ng mga pasakit sa buhay, pero ang Diyos kailanman hindi tayo iniwanan. Kaya lubos po tayo magtiwala, manghawakan, manampalataya, manalangin, na ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin sa kabila ng ating mga karanasan, pagsubok sa buhay. Pagka ipinagkatiwala mo ang lahat at sinurrender mo sa Panginoon, ang lahat ng yan ay mariresolba sa tulong niya. Magiging madali ang lahat. Kaya wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa, baka masaraduhan tayo ng pintuan ng awa. Hindi natin alam, ang buhay maiksi lamang. Kaya manatili po tayong naglilingkod sa Panginoon ng may kasiglahan, may kaalaban, na siya lamang po ang tanging tagapagligtas ng ating buhay. Tanggapin po natin siya bilang tagapagligtas. Siya lamang po at wala nang iba. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen, Sister Imelda. Mga minamahal ko, happy is the people whose God is the Lord. Mga kapatid, napansin niyo po ba? Yun po mga pastol, kalang hinanap, matapos lang marinig ang pabalita, hinanap nila ang tagapagligtas, ang Mesiyas. At kanilang natagpuan. At nang kanilang matagpuan, sabi doon, sila'y masaya sa kanilang pagkatagpo sa kanilang Panginoon. Ano po sinasabi sa atin? Naaalala ko ang sabi ng talata ng Biblia. Ang humahanap makakatagpo, ang kumakatok pagbubuksan, ang humingi, bibigyan. Hinanap nila at natagpuan. Ngayon na kanilang matagpuan, ang kaligayahan ay sumakanila. Ano pong sinasabi sa atin? Opo, very obvious, mga minamahal ko, na meron tayong mga pinagdadaanan. At meron tayong pagdadaanan pa, no, sa hinaharap. At meron tayong mga pinagdaanan na ng nakaraan. Pero ang sabi nga, kapag natagpuan mo si Kristo, ang kaligayahan ay meron ka sa puso mo. Bakit? Sabi nga ni Sister Imelda, meron man tayong pinagdaraanan, meron tayong Panginoon Hesus na sa ating katulong. Meron sa atin ay nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng assurance sa atin. Kaya nga mga kapatid, atin pong pasayahin ang ating pong puso. Kapag ang ating pong Panginoon Hesus ay kasama natin, sino ang laban sa atin? Kaya nga, yan ang napakagandang balita sa atin ngayon,
Dahilan si Kristo'y isinilang, may pag-asa sang katauhan. Dahilan si Kristo'y babalik, ay meron tayong mapalad na pag-asang hinaharap, na tingnan ang hinaharap na may positibong pananaw. No, ikaw man ay meron pong pinagdadaanan ngayon, yan ay malalagpasan mo. Sapagkat siya ay nangako sa iyo, nang sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita kakalimutan man. Tutulungan kita, alalayan kita ng kanang kamay ng aking katwiran. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang matakot sapagkat ako'y Diyos mo. Ang sabi niya, I will fight your battles, you only need to be still and know that I am the Lord, is your God. Kaya nga po, kapag natagpuan mo si Kristo, ano po dapat ang iyong damdamin? Masaya ang puso, masigla, positibo ang pananaw. Minamahal ko. Okay, Barada Dong. Sige po, go ahead. Thank you, Sister Imelda. Dagdag lang po, Brother Marlon. Tama yung sinabi mo, napansin niyo po ba kung unang pinagsabihan ng balita, yung mga pastol na sumisimbolo rin naman sa ating Panginoon, mga tagabantay ng kawan. Yun po yung parang inano ng anghel na isinilang na ang sinisimboluhan nyo na pastol ng ating Panginoon na tagabantay at tagapagligtas ng kawan. Yun po tayo yung kawan. Si Kristo po yung pastol. Kaya po ang ganda ng unang nakaalam na sinilang ng ating Panginoon. Yung mga pastol pala, akala ko yung 3 hari. Yung mga pastol pala ang sinabihan ng anghel na sumisimbolo rin nga naman sa ating Panginoon. Yun lang po, magandang umaga po. Yan, amen, Brother Dong. Thank you sa iyo pong ibinahagi. Okay, so dito sa atin po namang FB Live, tingnan natin. Ayan, ang sabi ni Sister Pe. Amen, Sister Imelda. At kasama rin po natin ngayong umaga ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya. Ang sabi niya po ay, Blessed morning po sa lahat. Ayan. Ang oras pa natin, time check, 6:20 in the morning. Ayan, maraming salamat sa inyo pong mga pagsubaybay. At bago tayo mga makat, ito po, meron pong mga pahabol. Po. Ang sabi ni Ate Lita sa kanya pong mensahe dito, nahanap na ang unang pagdating. Marami ang naniwala na siya ang tagapagligtas. Ngunit marami rin ang hinihintay nasyon ngayon. Ang kanyang second coming ay yung tungkulin nating ihayag para ihanda ang lahat sa kanyang pagdating. Ngunit di natin yon magagawa malibang una nating maihanda ang ating mga sarili. Tulungan nawa tayo ng Diyos sapagkat wala tayong magawa kung wala siya sa ating buhay. At ang sabi ni Sister Arsenia Marioles ay ganito po, kung ang ating mga anak ay hindi pa dumarating sa tuwing gabi, ay tayo man ay nag-aalala sa naghahanap. Kung nasaan ang ating anak, mas higit ang ating Panginoon. Ba tayo ay kanyang hinihintay at mas higit pa tayo nahahanapin niya upang tayo ay wag tayong maligaw sa masamang landas. Sobrang pagmamahal at pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya't ang kahalagahan at lalo nating pakiingatan ang kanyang kautusan at sundin ang ng taos sa ating mga puso. Maging matatag tayo kahit ang ating naranasan ng mga kalamidad at kahirapan. God bless po sa ating lahat. Ayan. Thank you so much for sharing. God bless everyone. Shalom. Miss pa mga kapatid. Bye-bye.